Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum Filipino Grade 4 Quarter 2, Week 3 Talambuhay, Pansariling talambuhay, Talaarawan, Kasinghulugan at kasalungat, Denotasyon at konotasyon. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ng mag-aral ang pahusayan sa pagpapalawak ng bokabularyo, kamalayan sa gramatika, denotasyon, konotasyon, pag-unawa sa tekstong naratibo, anekdota, tulang pambata, at kwentong bayan. Ang tekstong informatibo, paglalahad muli o recount gaya ng talaarawan at talambuhay ng sarili. Paglinang ng mga kasanayang produktibo gamit ang wika upang makalikha ng tekstong tumatalakay sa mga paksaing lokal o regional na naaangkop sa edad at nagsasaalang-alang sa kasarian batay sa layuning, konteksto at target na magla. Pamantayang pagganap. Nagagamit ng mag-aaral ang pagkakaroon ng kahusayan sa wastong gramatika, kaangkupan ng salita o retorika, estilo at estruktura sa paggawa ng salaysay ng karanasang lokal o regional at tungkol sa sarili, talambuhay ng sarili o autobiography. Kasanayang pampagkatuto. Nauunawaan ang paglalahad muli ng tekstong informatibo tulad ng talambuhay. Natutukoy ang kahulugan ng talambuhay. Naibibigay ang mahalagang impormasyon sa binasang talambuhay. Unang araw, akdang informatibo, talambuhay. Balik-aral. Ano-ano ang uri ng elementong biswal na napag-aralan natin noong nakaraang linggo? Ano ang tawag sa elementong biswal na gumagamit ng kolong o pita? Ano ang tawag sa elementong biswal na nagpapakita ng proseso o sistema? Ibigay ang mga mahalagang salita kaugnay ng talambuhay. Isaayos ang mga titik at isulat ang sagot sa patlang. Gawing gabay ang nakasaad sa kanang bahagi ng talahanayan upang masagot ang mga karambolang titik. Isang uri ng akdang informatibo na naglalahad ng mahalagang tala tungkol sa buhay ng isang tao o ng sarili. Ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa sarili. Ito ay isang uri ng talambuhay na naglalaman ng impormasyon tungkol sa ibang tao. Bago talakayin ang tampok na paksa,
tungkol sa talambuhay, unawain muna ang mga salitang ginamit sa teksto. Una, si Fred Del Mundo ay nag-aaral ng kursong medisina o may kinalaman sa paggagamot. Pangalawa, nagpakadalubhasa siya sa panggagamot sa mga bata. Pangatlo, anak siya ng kilalang abogado na si Bernardo Del Mundo. At pang-apat, marami ang iginawad sa kanya dahil sa kanyang kadalubhasahan sa larangan ng medisina. Ang mga ginamit na salita sa teksto ay maaaring maging gabay sa pagsusulat ng talambuhay. Pagdiinang at pagpapalalim. Una, pagproseso ng pag-unawa. Gawing patnubay ang mga gabay na tanong upang maiugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matututuhan. May nabasa ka na bang talambuhay ng ibang tao? Kung ikaw ay magsusulat ng iyong talambuhay, ano ang mahalagang impormasyon ang dapat mong isulat? Karagdagan mula sa paglinang at pagpapalalim. Pangalawa, pagtasa ng talambuhay. At pangatlo, pagsagot sa tanong tungkol sa talambuhay. Ngayon ay basahin naman natin ang talambuhay ni Maria Clara. Si Maria Clara ay ipinanganak noong ika-15 ng Enero taong 2012 sa lungsod ng Quezon. Siya ay isang masayahing bata na mahilig mag-aral at maglaro. Siya ay panganay sa 3 magkakapatid. Sa paaralan, siya ay nasa ika-4 na baitang at mahilig sa asignaturang matematika at sining. Madalas siyang sumali sa mga paligsahan sa paaralan, lalo na sa paggawa ng mga proyekto. Sa kanyang libreng oras, naglalaro siya ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan at nagbabasa ng mga libro tungkol sa mga hayop. Nangarap si Maria Clara na maging guro balang araw upang matulungan ang iba sa kanilang pag-aaral. Narito ang ilang mga katanungan mula sa binasa nating talambuhay. Kaninong talambuhay ang binasa natin? Ano-ano ang mahahalagang impormasyon sa binasang talambuhay? May aral ba tayong napulot sa binasang talambuhay? Tandaan mga bata na ang talambuhay ay isang uri ng pagsulat na naglalahad ng buhay ng isang tao. Ito ay nagsasalaysay ng mga mahalagang pangyayari, tagumpay at hamon sa buhay ng isang tao. Kung ikaw ay susulat ng personal na talambuhay, anong bahagi ng iyong buhay ang gusto mong isulat at bakit? Ikalawang araw, pagsulat ng talambuhay. Batay sa naunawaan mo, ano ang kahulugan ng talambuhay? Ipaliwanag ang talambuhay na isinulat ng ibang tao. At bilang mag-aaral, mahalaga ba ang talambuhay? Bakit?
Tandaan mga bata na ang pansariling talambuhay ay isang kwento tungkol sa iyong sariling buhay. Karaniwang naglalaman ito ng mga sumusunod na bahagi. Una, pangalan at petsa ng kapanganakan, ang iyong buong pangalan at kung kailan ka ipinanganak. Pangalawa, tirahan, kung saan ka nakatira. Pangatlo, maikling talambuhay, isang buod ng iyong mga karanasan, mga paaralan, at mga importanteng pangyayari sa iyong buhay. Nabibilang rin dito ang mga hilig at interes. Ano ang mga bagay na gusto mong gawin tulad ng mga hobby o paboritong asignatura? Pangalawa, mga pangarap. Ano ang iyong mga pangarap o ambisyon sa hinaharap? Maaari itong maging mas personal at detalyado na naglalarawan ng iyong mga natutunan, mga tagumpay, at mga hamon sa buhay. Tandaan mga bata na kapag nagsusulat ng talambuhay, mahalagang matukoy at maitala ang mahalagang impormasyon tungkol sa taong isinusulat. Ito ay kinabibilangan ng kanilang pangalan, petsa ng kapanganakan, pamilya, edukasyon, trabaho, at mga natatanging nagawa sa buhay. Pagninang at pagpapalalim. Una, pagproseso ng pag-unawa. Gawing patnubay ang mga gabain na tanong upang maiugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matututuhan. Ang mga tanong ay, nakasulat ka na ba ng sarili mong talambuhay? Kailan ito? Ano-ano ang mga impormasyong itinala mo sa iyong talambuhay? At ang panghuli, nasubukan mo na rin bang bumasa ng talambuhay ng kaklase mo? Narito ang isang gawain. Gumawa ng balangkas sa pagsulat ng talambuhay. Ipaniwanag ito sa mga mag-aaral. Una, ibigay ang buong pangalan. Pangalawa, petsa ng kapanganakan. Pangatlo, lugar ng kapanganakan. Pang-apat, pangalan ng mga magulang. Pang-lima, paaralan. Pang-anim, ano ang nais mong makamit pagdating ng araw. At pang-pito, aral na nais ibahagi bilang mag-aaral. Narito ang isa pang halimbawa ng talambuhay. Basahin natin ang talambuhay ni Juan de la Cruz. Buong pangalan, Juan de la Cruz. Petsa ng kapanganakan, Enero 1, taong 2010. Lugar ng kapanganakan, probinsya ng Isabela. Mga magulang, ina, Concepcion de la Cruz, ama, Joselito de la Cruz, at ang kanyang paaralan ay sa Pag-asa Elementary School. Si Juan de la Cruz ay isinilang noong Enero 1, taong 2010 sa probinsya ng Isabela. Lumaki siya sa isang masayang tahanan kasama ang kanyang mga magulang, sina Concepcion at Joselito de la Cruz. Mula sa kanyang pagkabata, siya ay naging masipag at matulungin. Mga katangiang mahalaga sa kanyang pag-unlad bilang mag-aaral. Si Juan ay kasalukuyang nag-aaral sa Pag-asa Elementary School, kung saan siya ay nakilala bilang isang masigasig na estudyante. Sa kanyang pag-aaral, siya ay may mga pangarap na nais makamit. Isa sa kanyang pinakamimithi ay ang maging isang doktor upang makatulong sa kanyang komunidad at makapagbigay ng wastong pangangalaga sa mga tao. Bilang mag-aaral,
Itinaguyod ni Juan ang pagiging masipag at matulungin, mga aral na kanyang nais ibahagi sa kanyang mga kaklase at kaibigan. Naniniwala siya na ang pagsisikap at pagtulong sa iba ay mahalaga sa pag-abot ng mga pangarap. Bakit mahalaga ang pagsasama ng petsa ng kapanganakan sa talambuhay? Magbigay ng 3 mahalagang impormasyon na dapat isama sa pagsulat ng talambuhay. Panit sulat. Humanap ng kapareha. Kapanayamin ang kapareha gamit ang mga gabay na tanong. Sa isang buong papel, sumulat ng 3 talata ng talambuhay ng kinapanayam. Pagkatapos, ibahagi sa kapareha ang sinulat na talambuhay at magpalitan. Sa harap ng klase, ay ibabahagi ng mag-aral ang talambuhay ng kanyang kapareha. Gawing gabay ang mga tanong sa pagsulat ng pansariling talambuhay. Una, buong pangalan. Pangalawa, petsa ng kapanganakan. Pangatlo, lugar ng kapanganakan. Pang-apat, pangalan ng mga magulang. Pang-5, paaralan. Pang-6, ano ang nais mong makamit pagdating ng araw. At pang-7, aral na nais ibahagi bilang mag-aaral. Ikatlong araw. Tala-arawan. Pagkuha ng dating kaalaman. Ano ang pansariling talambuhay? Ano-ano ang mga impormasyong itinala mo sa iyong talambuhay? Mga bata, naranasan na ba ninyo sumulat ng inyong tala-arawan? Ano-ano kaya ang isinusulat natin dito? Ang tala-arawan ay isang uri ng sulatin kung saan itinatala ng isang tao ang mga pangyayari, karanasan, at damdamin sa araw-araw. Karaniwan itong ginagamit bilang personal na journal o diary. Sa tala-arawan, maaaring isulat ang mga saloobin, obserbasyon, at mga bagay na mahalaga sa may akda. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag at pagre-reflect sa mga karanasan sa buhay. Basahin natin ang isang halimbawa ng tala-arawan. Disyembre 1, taong 2022. Magandang araw! Natapos na naman ang araw ng maayos. Ako'y natutuwa dahil nagawa ko ang lahat ng mga gawain ngayong araw. Alas 7 ng umaga ako gumising. Una kong ginawa ang uminom ng maligamgam na tubig. Naligo at naglinis ng aking katawan. Sumunod ay nag-ehersisyo. Pagkatapos ay kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, isda at prutas. Naglinis ako ng aming bahay. Isinunod kong nilinis ang aming bakuran. Itinapon ko ang aming mga basura sa nangongolekta ng basura sa aming lugar. Alas 9 na pala. Nagpahinga ako habang nagmimerienda ng banana cue na niluto ni nanay. Ginawa ko na ang aking takdang aralin
at ilang proyekto sa paaralan upang hindi matambakan ng gawain. Hindi ko namalayan ang oras. Hapon na pala, malapit na uling gumabi. Paglinang at pagpapalalim. Una, pagproseso ng pag-unawa. Ano ang napansin ninyo sa talata? Paano isinulat ang mga pangungusap? Ano ang napansin nyo sa mga bantas na ginamit? At paano inilahad ang mga ginawa? Pangalawa, paglinang ng konsepto. Tandaan, pansinin na sa pagsulat ng tala-arawan ay ito ay may petsa. Ito ay may oras. Nakasaad ang ginawa sa bawat oras na isinulat. Iba't ibang bantas ang ginagamit. At nagsisimula sa malalaking titik ang bawat pangungusap at nagtatapos sa bantas. Tandaan mga bata na ang pagsulat ng tala-arawan ay isang magandang paraan para magtala ng iyong mga karanasan, damdamin at ideya araw-araw. Ito ay tumutulong sa iyo na maalala ang mahalagang pangyayari sa iyong buhay at mapabuti ang iyong kasanayan sa pagsulat. Ang tala-arawan ay isang personal na journal kung saan maaari kang magsulat ng malaya at walang takot na husgahan. Paglalahat. Ano ang tala-arawan? Ano ang mga bagay na gusto mong isulat sa iyong tala-arawan? At bakit mahalaga ang pagsulat ng tala-arawan para sa iyo? Basahin ang tala-arawan at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Ito ay tungkol sa tala-arawan ni Shanks. Setyembre 11, taong 2023. Masayang araw. Ngayong linggo ay kami ang cleaners o mga tagalinis sa aming silid-aralan. Lunes ngayon, unang araw ng klase namin. Alas 12 na ng tanghali. Oras na ito ng aming paglilinis dahil tapos na ang aming klase. Inayos namin ang mga upuan at saka pinunasan isa-isa. Kinabukasan, umaga pa lang ay nagdilig na kami ni Gabriel ng mga halaman. Pagkatapos ay nagwalis kami. Nagpunas kami ng pisara at mesa ng aming guro. Kasama na namin sa paglilinis sina Jola at Shena. Biyernes na at huling araw na ng klase. Itinapon namin ang mga basura sa compost pit ng aming paaralan. Mag-aalauna na nang kami nakauwi. Tanong. Una, sino ang kasama ni Shanks na nagdilig ng halaman? Pangalawa, maliban sa pagdidilig ng halaman, noong Martes, ano pa ang ginawa ni na Shanks at Gabriel? Pangatlo, sino-sino na ang mga kasama ni na Shanks sa paglilinis? Pang-apat, bakit naisulat ni Shanks ang mga karanasan gusto niyang ibahagi? Pang-lima, anong magandang estilo sa pagsulat at aral ang nakuha sa karanasan ni Shanks?
Karagdagang gawain. Pasulatin ng sariling talaarawan ang bawat mag-aaral sa kwaderno tungkol sa ginawa nila sa kanilang tahanan sa araw-araw. Buuin ito sa pamamagitan ng balangkas. Pagkatapos, palagdaan ito sa kanilang mga magulang. Ika-4 na araw. Kayarian ng mga salita. Kasingkulugan at kasalungat. Denotasyon at konotasyon. Pagkuha ng dating kaalaman. Ano ang talaarawan? Ano-ano ang dapat tandaan kapag sumusulat ng talaarawan? Tandaan mga bata na ang denotasyon ay isang pagpakahulugang naglalaman ng pangunahing kahulugan ng salita. Ito rin ay tumutukoy sa literal na kahulugan ng salita o kahulugan mula sa diksyonaryo. Habang ang konotasyon naman ay pagpakahulugang maaaring mag-iba-iba ayon sa saloobin, karanasan, at sitwasyon ng isang tao. Ito rin ay tumutukoy sa paghiwatig o hindi tuwirang kahulugan na maaaring pansariling kahulugan ng isang tao o pangkat na iba kaysa sa karaniwang kakahulugan. Narito ang ilang mga halimbawa. Denotasyon. Maganda ang mga bituin sa langit. Ang kahulugan ng bituin sa langit ay bahagi ng kalawakan. Habang sa konotasyon, maraming nakasabit na bituin sa kanyang polo. Ang kanyang tinutukoy dito ay ranggo o katangkulan. Pangalawa, denotasyon. Alagaan mo ang iyong puso. Ang kahulugan ng puso ay nasa kanang bahagi sa dibdib na tumitibok. Habang sa konotasyon naman, hinandog niya ang puso sa binata. Ang kanyang puso na tinutukoy dito ay tungkol sa pagmamahal. Isa pang halimbawa ay huwag mong basain ang iyong mata. Ang mata na kanyang tinutukoy dito ay bahagi ng katawan na ginagamit upang makakita. Sa konotasyon naman, may mga mata sa paligid kaya mag-ingat ka. Ang ibang kahulugan nito ay nagbabantay. Kinagat ng buwaya ang bata. Ang buwaya na kanyang tinutukoy rito ay ang hayop na reptilya. Habang sa isang pangungusap naman, tinuli kami ng buwaya sa kalsada. Ang buwaya naman na kanyang tinutukoy dito ay ang ganid sa kapangyarihan. Huling halimbawa, naglaro kami ng bola kanina. Ang bola na kanyang tinutukoy dito na tungkol sa denotasyon ay laruan. Habang sa konotasyon naman, ang mga sinabi niya ay puro bola lang. Ang ibang kahulugan nito ay biro lamang o hindi totoo. Tandaan mga bata na ang konotasyon at denotasyon ay dalawang mahalagang konsepto sa paggamit ng wika. Ang denotasyon ay ang literal o pangunahing kahulugan ng isang salita. Halimbawa, ang salitang bahay ay may denotasyong kahulugan na gusaling tinitirhan. Habang ang konotasyon naman
ay ang karagdagang kahulugan o damdamin na naiuugnay sa salita. Halimbawa, ang salitang bahay ay may konotasyong lugar ng pamilya at kaligtasan. Paglalahat. Magbigay ng isang halimbawa ng salita at ipaliwanag ang denotasyon at konotasyon nito. Bakit mahalaga ang pag-unawa sa konotasyon at denotasyon ng mga salita? Bago matapos ang ating aralin, narito muna ang isang gawain. Isulat sa patlang ang D kung denotasyon at K kung ito ay konotasyon. Una, masyadong mahangin ang aking kaklase. Pangalawa, may tinik sa aking lalamunan. Kailangan ko ng tubig. Pangatlo, mababa ang nakuha ko sa pagsusulit. Kamote ako. Pang-apat, bunganga ang sumalubong sa namamalimos. At panglima, malakas ang usok sa bahagi ng bundok. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!